magandang gabi po sa bawat isa. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagpupuri po sa ating Diyos sa buhay. Ano po? Pagkat nararapat na ang Diyos natin ay papurihan natin ngayong gabi. Ano po? So sa ating prayer ngayong gabi, hayaan po natin na pangunahan po tayo ng ating Panginoon. Ano po? At tayo po ay umawit sa ating Diyos sa buhay. Ano? Pagkat siya yung palaging nandyan para sa atin. Hallelujah. Sige po, hallelujah, Lord Jesus. Yes, oh God. Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, oh God, hallelujah. Lord, tunay nga po, Panginoon, na sa'yo nang gagaling, Panginoon, ang tulong namin, Panginoon. Kaya patuloy kami, Panginoon, na magpupuri at magtitiwala sa'yo, oh God. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, oh God, hallelujah. Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Hesus, ako ay dinggin mo. Pag-asa ko ay sa iyo. Nagtitiwala ako. Pag-ibig mo lagi ang sandigan.
Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y taos pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-uumpisa po ng araw na ito, gabayan niyo po kami. Bigyan ng lakas ng loob upang malagpasan namin ang mga pagsubok na aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kaalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan niyo po kami upang aming maiwasan ang paggagawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng kasalanan aming nagawa. Patawad niyo po kami nagkakamali sa isip, salita at sa gawa. Bigyan niyo po nawa kami ng pagkakataon may tama namin ang mga maling nagawa. Maraming salamat po sa inyong mga gagawin. Sa araw na ito, naway
gawin mong bukas at handa ang aming mga isip at puso sa mga milagro at pagpapala na iyong ipagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, paggabay at pagpapala ng Jesus ay palagi namang matatamasa. Ang lahat po ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabi, samahan niyo po ako at bago po tayo tumungo sa ating topic ngayong gabi sa ating prayer meeting na nakabatay sa tema natin ngayong buwan na Victorious Christian Living. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa gabi pong ito. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy na hinihiling namin na kami po inyong samahan sa iyong pag-aaral. At hayaan mo na inyong Santong Espiritu ay lukuban po kami para po maunawaan po ng bawat sa amin ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Salamat po aming Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, dakila naming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Yan po. So, tanong sa ating pag-uumpisa, naranasan mo na bang manalangin na agad tinugon ng Diyos ang prayer na iyon? Yan. Sino na naka-experience nun dito? Yung bang tinatawag nating instant answer prayer? Yan. Alam mo ba na hindi lang ikaw ang nakaranas ng ganong experience? Maging ang ilang mga kilalang karakter sa Bible ay naka-experience din ng mga experience na iyon. Na agad-agad tinutugon ng Diyos yung panalangin. Na bagamat, may mga pagkakataon sa ating mga buhay na kapag tayo po ay nagpipray, hindi agad-agad tinutugon ng Diyos. Dahil, di bagat tatlong ang tugon ng Diyos sa ating panalangin. Una po ay yes, if it's accordance to His will. Yung pong pangalawa ay no, kapag ka talagang hindi niya kalooban at ikapapahamak natin. And at the same time, yung pangatlo ay wait, kapag ka hindi pa talaga yung takdang oras at takdang pagkakataon. Kaya, pero napakapalad ng mga karakter na ito. And at the same time, yung mga kapatid natin na naka-experience ng tinatawag na instant answer prayer sa kanilang mga panalangin. Ating tunghayan yung tatlong karakter sa Bible na pinpoint natin dito kung paanong ang Diyos ay gumawa instantly nung time na sila ay nanalangin. Yan. Ilan sa kanila ay si Hannah, si Hezekiah, at si Jabez. Ano po? Yan. Kaya, sige po, ang title po ng ating topic ngayong gabi ay pamagatan po natin itong prayer that leads to victory. Yan. Matatagpuan po natin ang ating susing talata sa 1 Corinto, chapter 15, 57. Atin pong basahin. Yan. Salin po sa magandang balita, Biblia, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa wikang Banyaga, sa NIV version, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ano po? Bigyan natin ng background itong si Hannah. Yan yung unang karakter natin. Sabi po dito, si Hannah po ay isang ordinaryong asawa at babae na nangangarap at nananalangin sa Diyos na pagkalooban siya ng isang anak na lalaki. Ano po? Matatagpuan po ang kanyang accounts sa kanyang tinatawag na Hannah's Prayer sa 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 18. Ang kanya pong prayer ay matatagpuan mismo, yung mismong detalye ng prayer niya ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 2. Ano po? Pero tingnan po natin kung paano po itong si Hannah ay nanalangin. Yan, basahin natin ang 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 18. Sabi po dito, minsan matapos silang kumain sa Shiloh,
Malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Hana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin: Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa akin. Hindi ko papaputo ng kanyang buhok. Habang nanalangin si Hana, ang bibig niya pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya't lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo, tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, panatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuloy at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Ano po kaya yung panalangin ni Ana na nag-lead sa kanya sa victory? O yung tinatawag na granted na panalangin or yung instant answer prayer ni Lord. Yan. O yung tinatawag na her prayer that leads her to victory. Nakikita po natin yung account sa 1 Samuel chapter 27. Ano po nakalagay sa account? For this child I prayed, and the Lord has given me what I asked of Him. Instant, di ba? Ano? Nag-pray siya, at the same time, tinugon ng Lord. Yung panalangin. Na bagamat pinagkamalan pa siyang lasing, pero alam ng Diyos kung ano yung desire ng puso niya. Ano po? Kaya, ano nangyari? Victorious yung prayer na yun. Ano pa po? Tingnan po natin naman yung account ni Hezekiah. Yan. Si Hezekiah ay King of Judah. Ano po? Ang pinanalangin po nitong si Hezekiah ay yung kagalingan. Dahil meron siyang dinaramdam that time. At yung karagdagan pa ng buhay. Dahil sa 2 King o sa pangalawang hari, chapter 20, verse 1 to 6, ano na dito? Nag-decide na si Lord na ipasabi kay Isaiah na hindi na magtatagal yung buhay ni Hezekiah at kukunin na siya ng Diyos. Yan, tignan natin yung account sa Bible. Sabi po dito, nang panahon iyon, nagkasakit ng malubha si Aring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Ezekias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo, mabubuhay ka pa ng 15 taon. At hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito at alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Ano kaya po yung account sa Bible na kung saan sa 2 King
Anong Bible verse kaya doon? Kung saan tinugon ng Diyos itong panalangin ni Haring Ezekias. Yan, yung tinatawag na his prayer that leads him to victory. Yan. Makikita po natin yan sa 2 King chapter 20 verse 5. This is what the Lord says, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. And at the same time, sa 6, sabi niya, dadagdagan ko pa ng 15 years na expansion yung buhay mo. Extended, 15 taon. Try to imagine, marami tayong mga ipinapanalangin paminsan na tingin natin extravagant yung prayer. Pero kapag ka na-attest ni Lord kung ano yung desire ng puso natin at laman ng puso natin, may pagkakataon, tinutugon niya ito instantly. Kaya, salamat sa Lord dahil unang-una, hindi sa estado ng buhay yung level ng pagtugon ng Diyos sa panalangin. Kung si Haring Ezekias na king ay tinugon ng Diyos, yung ating first na account kanina, si Hannah, na isang ordinaryong babae, ay tinugon din ng Diyos instantly. Po. At isa pa, ito pa po, si Jabez. Ano ba itong si Jabez? Yan, ito po yung pinanganak na nahirapan maigi yung kanyang nanay sa panganak. Kaya tinawag siya ng kanyang nanay sa pangalang son of pain, o yung anak niya, anak na nakaranas ng kahirapan yung kanyang nanay sa panganak. Ano ba yung pinanalangin nitong si Jabez? Bakit? Kasi naka-entitled na sa kanyang pangalan na parang negative thoughts yung kanyang pangalan. Pero tingnan natin itong pinanalangin ni Jabez. Ang kanyang pinanalangin yung pagpalain siya ng Panginoon. Yung extend yung kanyang border, yung kanyang territory. Yun yung mga panalangin ni Jabez. At matatagpuan po natin yung account na yon sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Natin pong basahin. Sabi po dito, si Jabez ay higit na marangal kaysa sa mga kapatid niya. Jabez ang pinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado ako nahirapan ng ipanak ko siya. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Try to imagine. Yung English niyan, ang gandang version ng English niyan, Inyo na lang pong basahin ng personal sa inyong mga Bible. Kung English Bible version po yan sa nahawak po ninyo, pwede nyo pong basahin. Maganda po yung account sa 10, lalo sa NIV, sa ibang mga salin, sa wikang Banyaga o wikang English. Ano po yung Bible verse na nag-lead sa prayer ni Jabez sa kanyang victory? Yan, matatagpuan po natin yan sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Ang sabi po doon, and Jabez called unto God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain, di ba? Kasi son of pain nga siya. Pero, sabi dito, sa pinaka-huling praises, so God granted him what he requested. Diba? Napakasarap isipin, mga kapatid, na yun nire-request natin sa Lord na i-enlarge yung ating territory, na i-bless tayo ng Diyos, na yung kamay niya ay palaging nasa atin. Actually, hindi malayong mangyari ito.
Bakit? Kasi ang gusto lang naman ng Lord ay yung obedience to His will. Ano? Yun lang naman yung pagsunod. Yun lang naman yung kanyang yung kanyang requirement. Basta sinusunod mo siya, automatically granted itong mga panlangin ito. At ang pinaka-bonus pa natin dito, instantly ginagrant ng Lord. Ano? Tingnan niyo yung tatlo. Yung Hana, yung Hezekiah, at saka yung Jabez. Di ba? Instantly. Tapos na natin yung tatlong character sa Bible sa Old Testament na kung saan their prayer leads them to victory. Si Hana, si King Hezekiah, saka si Jabez. Ngayon po, liliban tayo sa New Testament na kung saan itong taong ito ay tinawag na man of prayer. Bakit? Sa kanya po kasi nagmula yung pattern ng pananalangin. Ang unang itinuro niya sa kanyang mga alagad ay hindi ang maghayag ng salita ng Diyos, kundi ang manalangin. Kaya ganoon na lang kaimportante sa kanya ang pananalangin. Matatagpuan yung kanya pong itinurong pananalangin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Yung tinatawag na Ama Namin. Ano po? At may mga accounts sa Bible sa Mark 1:32 to 33, Mark 1:35, Mark 6:31, Mark 9:29, Lucas 5:16 at Lucas 6:12 na kung saan ito yung pattern ni Jesus kung paano po siya paano niya katagpuin ng Diyos sa pamamagitan ng prayer. Ano po? Sabi sa Marcos chapter 1 verse 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sabi naman po sa Lucas 6:12, nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin. Sa Marcos chapter 1 verse 32 to 34, pagsapit ng gabi, paglubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. 33, halos lahat ng mga taga-roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus sa marami may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Ano po ang nagiging bala ni Jesus? Kung bakit ganoon? Ganoon po siya ka-desidido sa kanyang ministry. Ganoon po siya talaga ka-desirable sa lahat ng kanyang ginagawa. At malamang, ang isa pong susi po nito ay ang pananalangin po ni Jesus, ano po, sa Ama, na lahat po ng kanya pong idinudulog sa Lord sa pananalangin, at lahat ng kanya pong hinaing, at lahat ng kanyang request sa Lord, automatic, sinasamahan siya ng Diyos. Bakit? Kaya nga tinawag po siyang man of prayer, ano po. Na in nature, alam natin, 100% na Lord si Jesus, at 100% din po siyang human. Ano po? Yan. So, may tanong. Nakita natin sa mga karakter na ito sa Bible. Lalo na yung pagpapamalas ng Panginoon sa kung paanong ang prayer ay naglilid ng tagumpay sa isang tao. Ang tanong dito, ikaw, anong kwentong your prayers that leads you to victory? Kapatid, ano lang uri ng pananalangin meron ka na may pagkakataon nakaka-experience tayo instantly tinutugon ng Diyos yung ating panalangin. Kamusta yung prayer life natin? Masasabi ba nating victorious pa ito? Nahingi pa ba tayo ng strength, ng direction, and ng power sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin para tayo ay magtagumpay? Tandaan, konektado ang ministry at prayer life natin. Pagkapalyado ang prayer life po natin, yung ministry, panigurado iti palyado din po. At hindi magkakaroon ng matagumpay na nasyon o ng bansa kung hindi prayerful ang mga tao at mga leader nito. Tandaan po ninyo ang South Korea. Ang pinaka-ordinaryong, ayon po sa isang preacher
na napakinggan ko, ang isang ordinaryong Kristiyano daw po ay nananalangin doon ng 2 oras hanggang 2 oras at kalahati o 3 oras hanggang at kalahati. Ganun po yung span ng pananalangin po ng isang ordinaryong mananampalataya. At yun naman po mga leader daw po, mga pastor, ay nananalangin ng 8 oras hanggang 10 oras. Try to imagine, ano? Pagka prayer time nila, nilalaan nila talaga yung oras nila sa ganung mga oras ng pananalangin. Ano po? Yan, kapag tayo ay pananalangin, asamin po natin palagi na yung katagumpayan ay mapasa atin. At lahat ng pinapanalangin natin, basta inline po ito sa will ng Diyos, mapangyayari po ito. Ano po? Kapag tayo po ay mananalangin, alalahanin natin yung sinabi ng salmista sa awit 118 verse 6. Sabi po doon, kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Yun po yung sinasabi ng salmista. Kaya po, ang sabi din po sa Marcos chapter 11 verse 22 to 24, at nawa ito'y maging isang hamon sa atin, ano, na kapag tayo nagpipray, ito yung maging mga mapangyari, ano. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalilangan, maaari nating sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong matatanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kaya, masasabi natin na itong pananalangin na ito, kapag tayo ay nanalangin, it will lead us to a victorious living. Ano po? For us to become victorious in prayer, alalahanin natin yung sinabi sa Jeremiah 33:3. Ano po? Yan nga yung call na, yan nga yung call, yung phone number ni Lord, di ba? Yung 33:3 ng Jeremiah. Call unto me and I will answer you and I will show you great and marvelous things you do not know. Di ba? Tumawag ka sa akin at tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nauunawaan at sadyang napakadakila. Di ba? Tignan po ninyo kung gaano kabuti ang Diyos na yung mga promises na yon, hindi po yun pabasta promises. Yun ay tinutugon ng Diyos. Ano po? Sana po ang ating panalangin ay ilid tayo sa isang victory dahil nakapattern ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at nawa ay napagpala po ang lahat sa mensahe pong ito. Tayo pong yumuko, tayo manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa gabi pong ito. Natutunan namin yung ilang karakter sa Old Testament sa buhay ni Hannah, ni King Hezekiah at ni Jabez, na kung saan instantly tinutugon mo yung panalangin po nila. At sa New Testament, ang aming pong pinaka-pattern kung bakit po kami natutong manalangin ay si Jesus. Lord, maraming salamat sa Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dahil kailanman hindi mo kami iniwan ni Papa pinabayaan. And at the same time, tinuturuan mo pa rin po kami na patuloy ang Diyos na matutong manalangin. Kaya Lord, sa gabing ito, samahan mo palalo kami sa aming pananalangin. Sa iyo po lahat namin binabalik ang pinakamataas na papuri, mga salamat, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus na namin tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen.
bansang Pilipinas po, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Alisin niyo po ang salot na bumabalot po sa amin po, Panginoon. Linisin niyo po ang bawat sulok ng buong mundo po, Panginoon. Ganun po, Panginoon, para po mawala po ang sakit po na lumalaganap po dito sa bansang Pilipinas, O Lord. Para po maging maayos po ang takbo ng aming pamumuhay po, Panginoon. Ganun niyo po, Panginoon, ang lahat po sana ng aming nasasakupan po, Panginoon. I-bless niyo po sila. Linisin niyo po ang bawat damdamin po nila upang makapagpuri at pagpasalamat sa Panginoon. Ganun din po, Panginoon. Tinataas ko sa inyo ang nalalapit pong eleksyon, Panginoon. Nawa po'y ang buboto po sana ng lahat ng tao po, Panginoon, ay naayon po sa inyo, Panginoon. Itatak niyo po sa kanilang isipan nang may sulat po nila sa balota yung naayon po sa inyo, Panginoon. Piliin niyo po ang maluklok po, yung marunong po manampalataya, marunong manalangin, at lahat po sana ng iyong iluluklok ay naayon po sa inyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ang lahat po ng aming panalangin ay alam ko po na hindi niyo bibigoin kasi kayo lang po ang Diyos, nag-iisa pong Diyos, Panginoon ang lahat at dakilang manggagamot na anumang nararamdaman po, Panginoon. Kaya Lord, tinataas ko po sa inyo ang lahat ng aming hinihiling po, Panginoon, nawa po hindi mo kami biguin. Alam ko po na kaya niyo pong ibigay kasi wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Lahat po ay posible. Kaya po, Panginoon, ako po'y dinadalangin ko po sa inyo na nawa po'y maging ligtas po ang bawat isa, ang buong mamamayan po ng buong Pilipinas po, Panginoon, ay iyo pong sakupin upang mabalot po ng kalulatian, kasaganaan at kapangyarihan po na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ako po'y inuulit ko po sa inyo, tinatas ko po sa inyo ang bansang Pilipinas po, Panginoon, na lahat po sana ng tao ay marunong po manampalataya sa inyo, magkaroon po ng takot sa inyo. Ipuin niyo po ang bawat puso ng bawat mamamayang Pilipino na manumbalik po ang pagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, naulit ko din po yung maluklok po sana na magiging opisyal mula po sa Presidente, Vice President, Senador, Gobernador, Congressman po, Panginoon, maging sa Mayor po, Panginoon, at kanyang mga sangguniang bayan ay marunong po na tumanay ng utang loob na nagluklok po sa kanila sa bawat Pilipino po, Panginoon. Kaya po, Panginoon, lahat po sana ng aming kahilingan ay mainyong tuparin po at alam ko po na kaya niyang ibigay po sa amin. Kaya po, Panginoon, muli po ako pinagpapasalamat po, Panginoon. Ngayon po lang po dinideclare ko na po na magiging matagumpay po ang buong Pilipinas po, Panginoon, na maalis po sa trahedyang kinasasantutuman po ng sakit na ito, Panginoon. Doon na lamang po ang samutalangin ako sa buong mundo, Panginoon, na maging maayos po ang lahat. Doon na lang po ang samutalangin namin sa matamis na yung pangalan ng anak ni Jesus. Panalangin para sa COVID-19. Dakilang Diyos na magpangyarihan sa lahat, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Lumalapit kami sa iyo para sa aming bayang Pilipinas sa gitna ng panganib ng COVID-19 na wala pang lunas. Pinupuri ka namin dahil hindi ka natutulog. Binabantayan mo ang sambayan ng Pilipino sa panahon ng ito'y matinong peligro. Ang aming tulong ay sa iyo nagmumula, tumatangis kami sa iyo at humihingi ng awa. Iligtas mo po kami sa panganib na ito. Ikaw lamang ang aming kanlungan. Sa iyo ang tiyak na kaligtasan. Iligtas mo kami sa nakakamatay ng COVID-19. Pagsanggalang mo ang aming bayan mula sa pitag ng karamdaman. Bigyan mo po ng karunungan at pagkaunawa ang aming Pangulo at ang lahat ng sa amin naglilingkod at namamahala. Gabayan mo sila sa pagbuo ng mga patnubay, estratehiya at pagkilos sa pagpupunyaging ang COVID-19 ay mabuksang lubos. Pangunahan mo ang mga pulis at mga sundalo ng kapayapaan at kaayusan. Lipunan ay manalo. Bigyan mo ng kalakasan at kakayahan ang mga manggagamot upang mapuksa ang sakit na lumalaganap sa aming bansa.
Ito lamang po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin natin po ang bansang Israel. Ama namin Diyos at pinakapangyarihan sa lahat. Dalangin mo po namin ang bansang Israel. Nawa po ang bawat isa na nirahan doon ay mabuksan ang puso at isipan upang kilalanin si Jesus bilang kanilang Diyos. Nakita niyo po ang nangyayari sa bansang Israel at naniwala po kami na hindi sila pababayaan at kalilimutan. Ingatan niyo po sila at panalangin samahan mo po sila at ikaw ang nanguna sa kanila. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pinakamataas na mapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin for mission and evangelism. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po, Lord, gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin, lalong-lalo na po yung nag-evangelize na sana po, Lord, bigyan niyo po siya sila ng karunungan at sana po huwag niyo po silang pabayaan para marami pa po silang maihayag na magandang balita po para po sa amin na sana po ipamuhay po namin. Alam ko po, Lord, na hindi niyo po sila papapaya at sana po, Lord, ang aming pong mga cell group ay sana po mas lalo pa pong dumami, mas lalo pa pong maging matatag at yun lamang po. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na itong pinagkaloob mo sa amin. Kung ikaw ay aming papurihan at papasalamatan, Panginoon. Panginoon, patuloy ka po namin pinupuri dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, sa amin. Lord, amin po ay pinagdadasal ang aming mga pastor na ginagamit mo pong instrumento upang ang bawat isa at bawat tao na hindi pa nakakakilala sa inyo ay patuloy po nilang maihahayag ang kanilang mga kaalaman mula sa iyong Panginoon, mula sa iyong mabuting balita, Panginoon. Kami po nagpapasalamat dahil pinagkalooban mo po kami pastor, na kagaya ni Pastor Buddy at Pastora Mary, Panginoon, na kami po ay makakilala sa iyong kabutihan at kadakilaan, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagamit mong, Panginoon, na instrumento upang maturuan ang bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan at gabayan sa lahat ng oras, Panginoon. At patuloy niyo po silang bigyan ng katalinuhan upang patuloy na maihayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Panginoon, saan man po sila magtungo ay ingatan mo po sila at anuman po ang kanilang mga nararamdaman ay inyo pong pagalingin upang patuloy po nilang magawa ang kanilang mga mission, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil sa mga kagaya nilang mga pastor na patuloy na nagtsatsaga upang maturuan ang bawat isa at bawat hindi nakakakilala, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka po namin pupurihin at sasambahin, Panginoon. Ito na lamang po ang samot dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin sa bawat department. Ano po? Patuloy na damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Lord Jesus, tunay nga po, Panginoon, na kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Patuloy namin, Panginoon, na itinataas ang iyong dakilang pangalan. Ikaw yung Diyos na makapangyarihan namin, Panginoon, na patuloy namin pinagtitiwalaan, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy, Panginoon, na kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw yung Diyos na makakagawa ng higit sa kaya namin isipin at hilingin, Panginoon. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, ang departamento, Panginoon, ng mga tatay, Panginoon. Lord, patuloy na kayo po ang kumilo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa mga lakas na binigay mo po sa kanila, Panginoon. At patuloy na itinataas namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na manguna sa kanila, Panginoon. Patuloy na kayo po, Panginoon, na magbigay sa kanila, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang andon, Panginoon, na sa bawat tahanan, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na maipakita po, Panginoon, nila na
na may Diyos, Panginoon, na sila ay sinasamba, Panginoon, at makita, Panginoon, yung tunay na mayroong Kristo sa kanilang puso, Panginoon. At Lord, sa lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon Ama, dinadalangin namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbigay sa kanila, Panginoon, ng patnubay at kalakasan sa bawat ginagawa nila, sa pagtatrabaho ng bawat mga tatay, Panginoon. Patuloy na kayo po, Panginoon, ang sumama sa kanila, Panginoon. At Lord, sa mga gawain, Panginoon, na patuloy na ginagawa, Panginoon, ng mga tatay sa church, Panginoon, ng Monserrat. Lord, patuloy na kayo po ang sumama sa kanila. Patuloy na kayo po, Panginoon, ang gumabay sa kanila. Patuloy na yung puso nila, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo po, Panginoon, ng kasiglahan sa paglilingkod at pagpe-fellowship sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang gagabay, Panginoon, para, Panginoon, patuloy na manguna ang mga tatay, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon. Hindi lang sa bawat tahanan, kundi, Panginoon, sa bawat, Panginoon, na tao na kanilang nakakasalamuha, Panginoon. Lord, salamat sa mga buhay ng tatay, Panginoon. Patuloy mo silang palakasin, Panginoon, physically, emotionally, lalo't higit, Panginoon, ng kanilang spiritual na buhay, Panginoon. At Lord, patuloy na sa ngayong darating, Panginoon, na Father's Day, Panginoon. Lord, kayo po yung magbigay sa kanila, Panginoon, ng puso, Panginoon, na kasiglahan sa kanila, Panginoon, sa pagdiriwang ng Father's Day, O God. Lord, salamat, salamat. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Lord, kami po ay patuloy na dumadalangin sa iyo. Ang buhay, Panginoon, ng mga nanay, Panginoon. Lord, dinadalangin ko, Panginoon, na kayo po ang sumama sa amin, Panginoon, sa buhay namin mga nanay, Panginoon. Lord, marami nga po, Panginoon, na ginagawa ang mga nanay sa bahay, Lord, pero hindi ito hadlang upang hindi ka mapapurihan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hindi maparangalan, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon. So bilang mga nanay, Panginoon, patuloy na hinihiling ko, Panginoon, yung iyong karunungan din, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang patuloy na kami, Panginoon, ay maging asin at ilaw sa aming tahanan at sa labas ng aming tahanan, Panginoon, at sa bawat nakakasalamuhan namin, Panginoon. At Lord, patuloy na dinadalangin ko, Panginoon, na sa bawat nakalinya, Panginoon, na activity ng mga nanay, Panginoon. Lord, kayo po yung sumama, Panginoon. Patuloy na kayo po yung gumabay sa amin. Alam ko po, Panginoon, na ikaw yung Diyos ng katagumpayan, Panginoon. Kaya kiniklaim na namin, Panginoon, ang bawat gawain, Panginoon, ng mga nanay, O God. Lord, patuloy na idinadalangin ko yung darating, Panginoon, namin na non-stop praise and worship, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, na tagumpay na ito pagkat, Panginoon, sabi mo nga po, Panginoon, ang lahat ng para sa iyo, Panginoon, na gagawin namin lagi ay may katagumpayan, Panginoon. Dahil pangalan mo, Panginoon, ang aming paparangalan, O God. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy na kayo po yung kumilos sa amin, Panginoon. Patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng lakas, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, wala nga po, Panginoon, kami magagawa kung kami, Panginoon, ay hindi magtitiwala at mananalig sa kalakasan na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon. Lord, salamat, purihin ka, sambahin ka, Panginoon. At Lord, patuloy na kami lumalapit, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan. Lord, kayo po yung magbigay sa kanila, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon. Lord, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Lord, napakahirap ngayon ng sitwasyon ng pag-aaral ng mga kabataan, Panginoon. Pero Lord, patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, na meron kaming Diyos na malaki, Panginoon. May Diyos kami, Panginoon, na mananagumpay. Meron kaming Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Kaya patuloy na idinadalangin ko, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. At Lord, ang lalo't higit, Panginoon, ngayon na sila ay nasa tahanan, Panginoon, na namumulat sila, Panginoon, sa mga gadget, Panginoon, sa paggamit ng mga gadget, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na magbigay sa kanila ng karunungan, Panginoon, kung paano i-handle, Panginoon, ang mga ganitong bagay. Dahil, Lord, maraming kabataan ngayon na nawiwili, Panginoon. Lord, alisin mo nga po, Panginoon, sa kanila yon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng control kung paano gagamitin, Panginoon, ang kanilang mga gadget, Panginoon. Gamitin nila, Panginoon, ito para sa kanilang pag-aaral at para sa kabutihan ng iyong pangalan, Panginoon.
Panginoon. Hindi, Panginoon, dun sa kanilang mabubuyo, Panginoon, sila sa mga bagay na hindi maganda, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy na kami, Panginoon, ay nagsusumamo sa iyo na gabayan mo po, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon. At Lord, patuloy na kayo yung mga magpatnubay, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na nagtatrabaho na, Panginoon. Patuloy na bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy na maranasan nila, Panginoon, yung kapayapaan at karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At lakas, Panginoon, na binibigay mo sa bawat araw, Panginoon, sa pagpasok nila sa trabaho, Panginoon. At patuloy na ilayo mo po, Panginoon, ang mga kabataan sa sakit at karamdaman, Panginoon, na kumakalat ngayon na pandemic sa aming bansa, Panginoon, at sa buong mundo, O God. Patuloy na dalangin ko, Panginoon, na protektahan mo po sila, Panginoon, lalo tigit, Panginoon, ang kanilang espiritual na buhay, Panginoon. Na, Lord, patuloy na sila ay lumago, Panginoon. Patuloy na naisin, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang patuloy na mamuhay, patuloy na manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Na patuloy na kayo po, Panginoon, na maging driver ng kanilang buhay, Panginoon, upang, Panginoon, sa kanilang paglagong espiritual, Panginoon, ay patuloy na sila ay maging mature, Panginoon, at magamit nila, Panginoon, sa susunod na panahon, Panginoon. Lord, salamat. Napakabuti mo po, Panginoon. Walang imposible sa iyong pangalan. Ikaw nga po yung Diyos na mananagumpay namin, Panginoon. At Lord, alam ko, Panginoon, na ang lahat ng aming panalangin, Panginoon, ay nakaabot sa iyong habag, Panginoon. At Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang buhay, Panginoon, ng mga bata, Panginoon. Lord, ang mga bata ngayon, Panginoon, ay nahihirapan din, Panginoon, sa pagsasagot ng module, Panginoon. Lord, bigyan mo po, Panginoon, sila ng katyagaan sa pagsasagot, Panginoon, ng kanilang module, Panginoon. Patuloy na bigyan mo, Panginoon, sila ng lakas, Panginoon, upang makapagsagot, Panginoon, ng kanilang module, Panginoon. Turuan mo din po, Panginoon, sila na patuloy na makinig, Panginoon, sa kanilang magulang habang sila ay tinuturuan, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, na kayo ang kumilos sa mga bata, Panginoon. Dahil alam ko po, Panginoon, na napakalapit sa puso mo, Panginoon, ng mga bata, O God. Kaya, Lord, patuloy namin tinataas sila sa iyo, Panginoon. Bagamat, Lord, ngayong panahong ito ay hindi sila nakakapunta sa church, Panginoon. Lord, habang sila, Panginoon, ay nasa tahanan, Panginoon, patuloy na kayo yung kumilos, Panginoon. Patuloy na ang altar, Panginoon, ng bawat tahanan, Panginoon, ay dinadalangin ko na patuloy mo subaybayan, Panginoon, patuloy na maging maigting, Panginoon, sa pagpapalakas, Panginoon, ng espiritual na buhay para, Lord, ang mga bata, Panginoon, ay magamayan, Panginoon. Patuloy na bigyan mo ng karunungan ang kanilang mga magulang, Panginoon, upang patuloy na kahit nasa bahay, Panginoon, ay natuturuan pa rin, Panginoon, sila ng naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban, O God. Lord, salamat. Napakabuti mo po, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay may katagumpayan, Panginoon. Dahil ikaw yung Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, alam ko, Panginoon, na sa bawat departamento ng bawat bahay, pang-isambahan, Panginoon, lalo tigit, Panginoon, sa aming church, Panginoon, ay, Lord, alam ko, Panginoon, na kayo yung pikilos, Panginoon, at gagabay, O God. Lord, salamat, purihin ka, sambahin ka, sa tanging pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Atin naman pong ipanalangin ng ating church building. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka po natin, pinasasalamatan, Lord God. Patuloy nga po namin panalangin ng aming church na yung church building nga po, Lord God, na ninanais ng bawat isa. Lord God, alam namin na ikaw yung magbibigay nito sa amin. Salamat po dahil alam po namin patuloy kayo magpo-provide ng pangangailangan ng aming bahay-simbahan, Lord God. Nawa nga po yung mega church na aming ninanais ay patuloy na ikaw yung kumilos at nawa makita ng bawat isa kung paano ka gumawa sa iyong mga anak, Lord God. Ang mega church na ito, Lord God, ay gagamitin namin hindi para magkaroon lamang ng magandang sambahan, kundi, Lord God, para marami yung mga taong mananampalataya sa iyo. Dahil, Lord God, alam namin sa panahon ngayon, kayo lamang po ang tanging makakatulong at makakatugon sa mga dalangin namin, Lord God.
namin na aming katagumpayan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito na nga lamang po ang aking dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, so magandang gabi po. Tayo po ay dumako sa pagbibigay. Ano po? So, basahin po natin ang Romans 11:33 to 35. Ano po? Sabi po dito, papuri sa Diyos. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag sa kanyang mga kapasyahan? Sino ang makauunawa ng kanyang mga paraan? Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang makapagbibigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? So, sa ating pong pagbibigay, ano po, sabi dito, lubhang napakasagana ng ating Diyos. Ano po? So, wala po tayong maidadahilan para hindi po natin mapapurihan ang ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagbabalik sa Kanya ng mga blessing na pinagkaloob niya po sa atin. Ano po? So, pwede po nating ibigay sa ating mga leader, yung ating mga offering. Ano po? So, tayo po ay manalangin. Lord, salamat nga po, Panginoon. Tunay na ikaw yung Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na lubhang sagana, Panginoon, ang iyong kayamanan, Panginoon. Kaya, Lord, salamat dahil sa haba, Panginoon, ng panahon na kami ay nasa panahon ng pandemic, Panginoon, hindi mo pa nga po kami pinagkulang, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay laging sagana, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, kayo po, Panginoon, ay patuloy namin pupurihin sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga kaloob, O God. Lord, salamat at patuloy na i-bless mo po, Panginoon, ang bawat, Panginoon, na pinaghanap buhay ng bawat isa, Panginoon, at pinagkukunan, Panginoon, ng kanilang pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, na magkakaloob, patuloy na ibigay mo po, Panginoon, sa kanila yung kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang makapagtrabaho, Panginoon, sa bawat araw. Lord, salamat, patuloy na pinupuri ka namin, sinasamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagpapala at mga salitang inyong ipinatid sa bawat isa sa amin. Lord, hinihiling ko po na sana ay may isang puso at may isang pamamay po ng bawat isa sa amin ng aming mga natutunan sa araw na ito. Gabayan rin po ang bawat isa sa amin sa araw-araw na pamumuhay. Hinihiling ko po pangunahan niyo kami sa mga desisyon namin sa aming mga kanya-kanyang buhay. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin